Magandang hapon po and salamat po sa pagpunta. Kapangalan mo yung super detective. Tama ba ako? See, I'm listening intently. Thank you, Senon. Our directors, Bijoy Balagtas! Good evening po. Iba ka na, Bijoy, ha? Dati, noon time show. Ngayon, director na ng mga prime time, ha? Thank you, Bijoy. Bati, please, everybody. Good evening po sa inyong lahat. Thank you for coming and to see our future. Ang dami kong tanong kay Bijoy, pero mamaya na yon. Joining us also tonight, FMR! Direct! Magandang gabi po sa inyong lahat. The busiest. Salamat po sa pagdating ninyo at pagsuporta niyo po sa amin. Thank you, Direk. And now let's introduce our cast members, starting off portraying the role of Diego Ramirez, Tirso Cruz III. Kuya Pip, please greet everybody. Hello, good evening sa inyong lahat. I hope nakiliti ang inyong pag-iisip at damdamin sa nakita ninyong 1 hour na kumbaga teaser, sabihin na natin. Yes. Teaser po ng Sins of the Father. Ayun po, abangan ninyo. Hahanapin ko rin yung $556 million. Thanks, Kuya Pip, portraying the role of Lolita Trinidad, the one and only Lot de Leon. Diba, Lot? Yes, hi, good evening. Ayun po, hello, si Lolita. Iba ka kanina. Ano mo, mga pa-walling. Dahil po yan sa ating mga magagaling na director, Direk FM. Sobra po. Thank you, Tilot. Isa sa mga kanina, hindi naman sa, I didn't recognize him, pero yung look niya was really refreshing kanina. JC De Vera. Hi, JC! Hi, thank you. Good evening, everyone. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito. And I hope everyone, hindi sana kayo madala sa pag-invest. Ayun lang po. Thank you, thank you. Yayaman tayo. Well, you have to convince us, JC. Medyo dahil sa nangyari niyan parang matatakot na kami mag-invest. Pero we'll discuss more of that later on. To portray the role of Enzo Rivera, Seth Fedelin. He's back on prime time. Yun po, maraming salamat po sa pagpunta. Binabati ko, nakasuporta rin dito ang mga talagang sumusuporta sa amin matagal na. Sana po abangan po natin to, ang Sins of the Father. Maraming salamat po. Siyempre, pag may Seth, merong Francine Diaz! Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you to our supporters po and to our families sa pagpunta nyo. And Kuya MJ, ready na po kami sumagot. Ready na sumagot. Also joining us tonight, isa sa mga versatile actresses, the one and only Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. In your blonde era. Oh yes. Para kay attorney Lea na makikilala nyo na po very soon. Maraming salamat for coming here. Balita ko lahat ng nanood ngayong gabi yayaman. Okay ba yun? Hindi. We really worked hard. Everyone is really working hard for this show po. And so sana nagustuhan po ng ating mga manonood. At hindi pa po ngayon, hindi pa po doon magtatapos ang lahat. Pasimula pa lang. Pasimula pa lang. Thank you, Shaina. She is back on television sa primetime, Jessie Menjola! Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta at pagsama sa amin ngayong gabi. Grabe, isa lang talaga masasabi ko, ang ganda pong makita na finally everything has glued together at saka ang ganda po ng mga eksena. Gusto ko po magpasalamat sa aming mga direktor. Sobrang ganda po ng show na to. Sana po, supportahan nyo kami, mag-invest po kayo ng pagmamahal at suporta po sa show namin. Thank you, Jessie. Speaking of invest, alam mo, feeling ko yung linya nga niya ay tatatak sa mga manonood at magte-trending, mag-viral, portraying the role of Mike Trinidad, the award-winning actor, John Arcilla. Gusto niyo bang yumaman? Oh, yes! I will make your money work for you! Nakakatakot kasi convincing. Kasi yun yung dapat mong i-work out dun di ba? Dapat mo convince mo talaga sila. And
naniniwala naman si Mike sa sinasabi niya. Well, that's the twist of the story. Anyway, good evening po everyone. Thank you for coming. Of course, ayokong buhatin ng sarili namin bangko, pero I'm sure nagustuhan ninyo kasi ako talagang, ibang klase. Kahit na late ako, parang ibang klase yung kulay, ibang klase yung timpla. No? So, I'm sure ganun din po ang naramdaman nyo. So, keep on watching. Malapit na po sa June 23. Yan ang minake sure ng ating bida, na magiging iba ang timpla, iba ang kwento, socially relevant, at maraming matututunan ang manonood. He is back on primetime, the one and only Gerald Anderson. Ayan na, good evening po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa lahat po ng friends and family, supporters po namin, the Philippine Coast Guard, friends from the media, marami pong salamat. Sana ko ay nagustuhan nyo. Maniwala kayo. I think nakita naman po sa produkto na talagang pinaghirapan po ng lahat yan. Not just the cast, everyone. Lahat po ng tao behind the camera, from the writers, directors, the staffing crew, lahat pinaghirapan talaga namin to para sa inyo. Patikim pa lang to. Maniwala kayo sa akin. Ako po mismo nagsasabi sa inyo, patikim pa lang yan at marami pang dapat abangan. It's just the tip of the iceberg. Okay, let's kick off our Q&A. Je, ako na muna yung magtatanong, no? Seeing it in fruition, ito na, yung unang patikim, ano yung pakiramdam? Nakakataba ng puso kasi talagang when you see the final product, parang negosyo lang yan eh, yung pinaghirapan mo isang bagay, tapos kumikita na siya. The fulfillment is different. And Je, hindi tayo mga investors dito. Okay. Kung sino mag-invest po kayo sa akin. Galing mo, parang hanggang ngayon yung diba? mo. Nagmana ako sa tatay ko eh. Nagmana ako sa tatay ko. No, but yeah, it's like lagi ko nire-request sa ABS is pag may proyekto po ko, sana may social awareness and sana may mapupulot na aral yung mga tao pag pinanood nila because maraming distractions these days, di ba? We have scamming, we have social media, we have influence, everything. So when I'm given an opportunity like this, talagang binibigay ko yung best ko. Kasi alam ko sa sitwasyon natin as a company and as a country, hindi lahat ay nabe-bless katulad nito. So whenever we get opportunities and blessings, make the most out of it. Okay. Speaking of that, I wanna know, kanino nagsimula yung kwento? It's very socially relevant, pinag-uusapan siya ngayon. Let's talk to Senon. Senon, paano mo nabuo yung story ng Sins of the Father? Actually, hindi lang naman ako nagbuo. It's basically the whole team. Of course, from JRG, dun sa aming creative manager kay Lindo Perez, kasama rin namin yung mga writers namin. So, ang tagal namin bin-brainstorm, tapos kasama sila direct, mga ganyan. Ang tagal, tapos pinipresent namin dun sa mga actors, tapos nagko-comment, so back to the drawing board. Ang tagal, it took us like months para makam up talaga namin yung solid na kwento na alam namin that we could be proud of. Pero yung theme kasi parang scamming, di ba? Parang ganon yung dating, Parang investment scams. Were you inspired by true events, true stories? Yes, in a way. Kasi parang feeling ko wala naman siguro sa atin dito ang hindi pa naka-experience ng na-scam. Meron na ba dito? Sino naman na-scam na dito? Ayan, grabe na. Oo nga. Oo. Ay, sa CAS ba meron? Sige nga, Mike Trinidad. Nung 90s, di ba, yung pyramiding sa yes! So, millions talaga sa family natin, sa buong family. Wow! And ang nag-scam sa akin, estudyante ko sa acting. Ooh. Yes! Estudyante ko siya, so tawag niya sa parents ko, nanay, tatay, and then sa mga siblings ko, kuya, ate, and then gano'n siya ka-close sa akin. And in fact, ginamit niya yung acting niya sa akin. Buong barangay nila, pati mga classmates niya sa school, nakuha niya lahat. And then, so, hinabol siya nung ibang mga na-scam. Hinabol siya. Actually, tinorture siya ng mga kaibigan niya sa isang building. Tumalon siya ng 3rd floor, sa 3rd floor. Na-hospitalized siya. Then, nung ma-hospitalized siya, tumakas siya after several days. And ngayon, ang last na alam namin sa kanya, nag-change siya ng face. Very cinematic naman yung kwento. Kami ni Yula Valdez, sulat mo na. Sorry, Yula Valdez. Kami ni Yula ang kasama doon before. Wow. Elot, you raised your hand kanina.
Oo, alam mo, may dati kasi nagbebenta ako ng bangus. Alam mo naman ako, hindi ba? Kailangan kumita ng pera. Gusto natin yumaman, right? Yes! Okay, fine. So, syempre, there was a time, many years ago, nagbebenta ako ng boneless bangus. Okay. Sumali ako sa expo. Order ako dyan. Baka naman ikaw, hindi. May nag-order sa akin 80,000 pesos worth of bangus. Okay. Binayaran ako ng manager's check. Okay. Tinanggap ng tao ko. Nung tinanggap yung kinuha, dineliver, pinick up ng isang kilalang van. Hindi ko nababanggitin ko ano. Pinick up, we went to the bank, fake yung manager's check. Pero yung account number at saka yung pangalan existing doon sa bangkong yon. Pero walang ganong fake yung manager's check. Nahabol mo na yung scammer na yan? Hindi na. Wala na. Kaya mag-iingat po kayo. Kasi ni-reco kita sa isang seminary lot before, di ba nag-order? Yes. Tapos biglang nawala. Yun pala yun. Yes. Wow. Jessie, you raise your hand. Huwag na lang. Wag na lang. Who else? Pero ba dito? Na ganyan? Naloko? Chin, naloko ka na ba? Hindi po. Scam sa pag-ibig. Hindi po ako, pero mga kakilala ko po. Ayun, oo. Yung iba, parang investment funds din po yung Right. nangyari sa kanila. Yung iba nangutang pa para may mapasok dun sa investment na sinasabi na dodoble, Tama. pero biglang nawala lahat. So, dun po ako na naawa talaga sa mga nangangailangan pero sila yung naloloko madalas. Mga too good to be true no? So tama yung sabi ni Senon, no? Parang lahat ng tao dito sa media conference natin, kung hindi man kayo yung nabiktima, may kilala kayong nabiktima. So it's really relevant and prevalent ngayon. Simulan na natin ang Q&A. May mga questions tayo from the press. I'll read some of them and then yung iba, sila mismo ang magtatanong sa atin dito. We have a question here from Kyla Bergoño of Metro Style. It's for Jessie. This is your comeback project. What was it like being on the set again? Baguhan. Totoo? Almost 6 years kasi ako nagpahinga. Tapos hindi ko po talaga akalain na babalik pa ako. Kaya I'm very grateful. Actually ngayon naninibago pa ako eh. Kasi first big event ko ito. After almost 6 years sa showbiz ha. So, I'm very grateful and yun nga, sinasabi ko nga kanina, sila Sir Senon, sila direct, naalagaan nila ako sa set. Even the production, the staff, even my co-actors. Talagang alam nila kasing first show ko in a very long time. So, inalagaan nila ako sa mga eksena. They were very accommodating sa mga concerns ko, sa mga questions ko. So, I'm just really grateful. I'm nervous, but I'm really excited kung what's in store for me sa pagbabalik. Thank you, Jessie. The next question is for Gerald. This is also a comeback series for you. How different is this project and your character from the ones you've previously done? Well, ibang-iba talaga siya. Like of course, it's different from Baduy, A Soldier's Heart, Tayong Dalawa, yung mga But more than just the character, it's the story itself. Like kanina, di ba? I think our bigger purpose for the show is to make people aware na nangyayari talaga to. Kaya nakaka-relate na maraming tao kasi if it's not you, yung may kilala kayo na nangyari sa kanila itong ganitong kwento. So, I'm extra motivated kasi alam ko na may mauwi sila every episode. Di ba? May bago kayong matututunan. And there's that awareness. So parang eye-opener siya sa viewers natin, super, na parang super. the next victim could be you. Yeah. No? And while you're watching it, it's also parang a forum na pwede ka mag-open up. Hindi ka na, kumbaga, wala na yung stigma na, alam mo na, nangyari din sa akin yan. Yung gagawin. I should speak up, parang I should ganon. speak up. And then, yun, diba? Kasama yung friends mo, nangyari sa akin yan Because of the show, medyo mawawala yung stigma at yung takot. Diba? Tama yun, kasi pag hindi ka nagsalita, lalo maraming mabibiktima yung scammer na yun, di ba? Thank you, Gerald. Our next question will come from Carl Jun from Kapatid Insider. Carl Jun, are you here? You'll ask your question, go ahead. It's working. Low, ayun, magana. So, question for Direk. What is the concept behind this series? Why was Sins of the Father chosen as its title?
Well, Sins of the Father, no? From what we've seen, the story revolves around yung mga bagay or yung mga decisions or yung past ni Gerald, which starts from Mike Trinidad, and how yung mga ginawa ni Mike affects si Samuel, even though, alam mo yun, hindi na sila together. So it's somehow a person's journey to correct the sins of the past, the sins of the father, and how he can change his today and also the future of his family. Actually, yun nga yung question doon eh. Can you actually change, di ba, the sins of the father or hindi? Di ba, parang may ganun po, mapapaisip ka rin kung kaya ba eh, di ba? I mean, yun yung biggest question doon, and yun yung mapapanood nyo dito sa show na to. Like I said kanina, patikim pa lang to. Di natin alam kung ano mangyayari pa sa journey ni Samuel and even the other characters. Right. Kung maayos ba niya yung pangalan niya na Trinidad, masasolve ba niya yung crypto wallet. Right. So, ang dami pang dapat abangan. Carlton, your second question? Yes. For the next question would be Gerald Anderson. Pwede rin ibang cast na rin sumagot. It's for question for all. Ano yung pinakagusto nilang matutunan ng audience about this series? Okay, so partly kanina nasabi na to, no? Baka meron lang iba kayong gustong idagdag from our Si Seth. Seth. Ako po, ang gusto ko... Pinolunteer na ni Hindi, ako talaga sa ano na tayo, makatotohanan na lang. Bawasan ng pagkahilig sa easy money. Yes. Pagkahilig sa instant money. So yun, bilang sa agency po, napapansin ko na marami na rin nahihikayat sa malaking panalo, konting taya, magaganyan, magganito. So, maliit na pasok ng pera sa investment, malaki ang balik. So, parang imposible naman na ganun sa mundong to na hindi sana lahat ng tao nagganon na lang. Di ba? So, mag-ingat lang po sa ganun, bawasan at mas maging matalino po. Good one, Seth. JC, Kuya Pip, meron kayong gustong idagdag? Oo nga, may ano eh. Islang press ko. I know eh. JC, go ahead. Dahil kasi nakikinig lang kami sa mga sinasabi nyo dahil binabalak namin ni JC na kami na yung mangi-scam talaga. Parang mas mabilis kumita. Pinagpaplanuhan na nila. Parang mas madaling kumita pagkain kami yung manloloko. Kesa kami yung maloko. JC, what do you think will the audience learn? You want the audience to learn? Yes, first and foremost, lahat dapat matuto mag-research about it and kailangan, kasi napaka-vague pag sinabing, kailangan mag-ingat kayo sa pag-invest. Pero ano ba yung pag-iingatan mo sa pag-invest? Like, halimbawa kung nasa bangko ka ba o mga nasa insurance ba, like, paano mo matututunan, aralin kung ano yung mga nandun. So we have financial experts naman. And for sure, yung mga family members natin, meron tayong kahit isa dyan na marunong sa finance, na matutulungan tayo pagdating sa pag-invest. And alam mo, yun lang yung masasabi ko, if it's too good to be true, hindi talaga. Right. Hindi pwede. Right. Hindi totoo. There's no such thing as like 10% yield. Parang ganon. Kikita ka 5% yield, parang 50 times larger ka sa bangko. Parang, 'di ba, ang hirap paniwalaan, lalo na if your money is hard earned and talagang pinagtrabuhan mo, binigay mo yung buong buhay mo sa trabaho mo, tapos alam mo yung mapupunta lang sa ganon klaseng investment, 'di ba? Right. So, alam mo, kailangan talaga aralin. Yun siguro yung I think kulang sa generation natin ngayon, like yung the lack of information, and then kung paano natin matuturuan yung karamihan na matuto sa ganitong klaseng mga usapan. Right. May mga legit investments kasi naman talaga. MJ, sabihin ko lang po, nagbibiro lang ako, baka mag-isip din kayong gumawa ng ganung scam. Wag. Dahil kakapahamak nyo lang talaga yun. That's true. Mapapahamak kayo pagka ganun. That's true. As I was saying, may mga legit naman talaga na investments. It's just that, sana, I have a feeling this series will help our viewers decipher ano ba dito yung totoo at ano dito yung fake at scam lang. So I think that's a good one. Carlton, maraming salamat for your question. The next